Ito po ang ano ni Junvic 20 hours ago. Ito. Okay? Ito, ang dami talagang nag-react. Ang daming nagdududa tuloy. Sabi dito, okay, about yung pag-aresto kay Jinggoy habang inaantay yung desisyon ng Sandigan, di ba? Sabi niya, talk to him already. I gave him options. Ito talaga yung word mga kaloys, yung phrase or yung sentence na I gave him options. Imagine mga kaloys. Right? Bakit kailangan niya ng options? Yung huhulihin talaga. 'Di ba? So, bakit may option? Kaya pumasok kaagad sa utak ko mga kaloys, hindi kaya yung kay Cabral na minamadali niya yung kaso na maging case close, hindi na in-interview ulit ang driver kasi alam nila magkakamali kung script yun, 'di ba? Tapos sinabi niya na si Cabral daw ay nahulog na una yung mukha. Pero later on sa forensic, paa ang nauna. Tapos may sinabi pa siya na 2 days lang nakuha na yung DNA test. Yung mga doktor naman, iba yung mga nurses nag-react kasi sa US nga 2 weeks bago makuha yung DNA test result. So bakit 2 days sa kanya? 'Di ba? So minamadali niya case close yung kay Cabral. So nagduda na tayo noon, bakit hindi tinanong, 'di ba, yung asawa ni Cabral kung anong ginawa doon sa Batangas bago pumunta sa ano. So ang daming mga kalis loopholes doon sa kay Junvic, kaya nagduda na tayo that time. Kaya tapos siya pa nagsabi na si Cabral yung owner ng hotel na yun sa Baguio. So ang dami niyang information. 'Di ba? Hindi kaya kinausap niya si Cabral bago nangyari yung drama-drama nila. Kaya para sa akin mga kalis, probability is very high na buhay si Cabral. 'Di ba? Kasi sabi ng lawyer ni Cabral, nagsuggest na, Cabral, okay, Kathy, pumunta ka muna sa Europe. Sabi ni Kathy, Cabral, ayaw ko pumunta doon, napugante ako. So syempre, ginawa nilang paraan. O sige, 'di ba? Kunwari, nagurgur ka, nahulog ka, para at least hindi ka pugante. 'Di ba mga kaloys? Ang daming doon sa Cabral case eh. Kaya until now, para sa akin, 'di ba, isang matalinong babae tapos magagano na lang. 'Di ba? Pero anyway, eto na nga, I gave him options. So, ang sa akin mga kaloy, sa itong itong press release niya nung January 16, 2026. So, ito yung mga kaloy, yung press release niya. So, dito mga kaloy, parang siya parang defensive siya. 'Di ba? Bakit kailangan niyang sabihin ito? Sabi niya, daw, may congressman, may contractor daw nag-offered sa kanya ng 2 billion bribe. Bakit kailangan niyang sabihin ito? 'Di ba? Bakit hindi niya kaagad hulihin? 'Di ba? Ang point niya dito mga kaloys, ang objective niya is para mabudol ang mga Pilipino na, hindi po ako ganyan. 'Di ba? Parang nagmamalinis. 'Di ba? Ganyan yung ganyan yung ibang tao mga kaloys na parang inuunahan na nila para magmukha silang malinis. 'Di ba? Parang kinokondisyon nila ng utak ng tao na hindi yan hindi yan masusuhulan si Junvic kasi sinabi niya yung 2 billion inayawan niya. Come on. 'Di ba? Bakit hindi niya pangalanan itong congressman kung talagang seryoso siya dito? Pero syempre gusto niya magmamalinis. Pero ito na nga, 'di ba, yung kay Cabral, dito kay Bato de la Rosa, hindi hinuli, 'di ba, nasa bungad na, nakipagkamayan pa yung pulis kay Bato de la Rosa, 'di ba? So, yun na nga, hindi kaya dahil mayroong option si Junvic, 'di ba? Pwedeng sabihin, bigyan kita ng option, ikukulong kita o maleta. Pwedeng ganun. Why? Bakit ang probability is masyadong malaki? Kasi nga, si Junvic mismo nagsabi, may ambisyon siya maging presidente. Pag tumakbo ka kasi mga kalis, kailangan mo talaga ng pera. Billions. Okay? Kung may ambisyon ka tumakbo bilang presidente. So, aside from that mga kaloys, kung itong si Jinggoy may options, binigyan din ba niyang options itong si Atong Ang?
na sobrang yaman din na parang sinabi, muntikan na namin mahuli si Atong Ang. Muntikan. Si Bato nga muntikan na rin eh. Actually, nasa loob ka na ng Senado. 'Di ba? Pero hindi mo pa rin hinuli. 'Di ba? Sumama ka pa doon sa mga buffet-buffet, 'di ba? Sa drama-drama, right? Tapos ito naman si Zaldico. Mas mayaman. 'Di ba? Noon pa natin analyze mga kaloys, 'di ba? Siguro alam ng mga congressman at contractor na mukhang pera itong si Junvic kasi inoferan siya. Nagets yung point ko mga kaloys? Kung walang information ng isang corrupt na politician about Junvic, kung ano yung nasa loob ng kanyang Pandora box, hindi yan mag-o-offer. 'Di ba? Tayo po ay nag-analyze po dito. Pero yun na nga. Probably, ang taong sinungaling, siguradong kawatan yan. Ilang beses na nagsinungaling itong si Junvic. Pati nga si di ba? Si BBM ay napahiya dahil kay Junvic tungkol doon kay Zaldico. Nahuli na si Zaldico. Yun pala. Hindi.